Sisimula na ng Commission on Elections sa darating na Lunes ang pag-imprenta ng mga balota para sa darating na halalan ngayong taon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Puspusa na ang preparasyon ng Commission on Elections para sa Hatol ng Bayan 2025. Katunayan, sa susunod na linggo, magsisimula na ang COMELEC sa pag-iimprenta ng mga balota sa National Printing Office. Sa January 6 po ay magsisimula ang imprenta natin ng balota. In fact, sasaksihan po natin ang lahat ng yan, yung pagsisimula ng pag-imprenta ng balota. Uunahin naman ng COMELEC na iimprenta ang mga balota para sa overseas voting at ito ay nasa 1.3 million ballots lang dahil mas marami na anya ang gagamit ng internet voting na OFWs. Sa linggo, ilalabas na rin ng COMELEC ang mismong itsura ng magiging balota. Bagamat hawak na nila ang pinal na listahan ng mga kakandidato na masasama ang pangalan sa balota, aminado ang COMELEC, posibleng may mapabilang pa ring pangalan sa iimprentang balota na disqualified candidates o di kaya ay madagdagan pa ang pangalan dahil may mga nakabinbing pangkasong disqualification sa kanilang tanggapan at may mga na-disqualify din na umapela pa sa Korte Suprema. Meron pong wording doon na meron maaaring pangalan na kasama pa pero maaari pong matanggal pa kapag po lumabas ang final and executory judgment ng komisyon. Isa naman sa umapela sa mataas na hukuman, si dating Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Nakakandidato sanang muli sa Kongreso pero na-diskwalipika ng COMELEC and Bank dahil umano sa pagkakalat ng maling balita sa eleksyon. Ang hiling ni Erice sa Korte Suprema, maglabas ng temporary restraining order at mapag-aralan ang resolusyon ng COMELEC hinggil sa pagkakadiskwalipika sa kanya. Pag nabasa niyo po yung resolusyon ng COMELEC ay nakakatawa, ridiculous. Sapagkat ang basihan po nila ay nilabag ko raw yung Section 261 ng Omnibus Election Code. Pero maliwanag na maliwanag, kahit basahin nyo ngayon, ito po ay malalabag mo lamang sa araw ng halalan. Binigyan din ni Erice, hindi totoong nanggugulo siya ng eleksyon at nagkakalat ng maling balita. Katunayan, nais niya lamang malinawan ang mga issue sa kontrata ng COMELEC at Miro Systems Company Limited, ang automated counting machine provider ng bansa para sa halalan. Yung pong mga sinasabi ko may batayan, iyan po ay aking constitutional right para i-criticize ang isang ahensya ng gobyerno at sino mang pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. At ako po isang taxpayer. Hindi po ako kasalukuyang opisyal ngayon, ordinaryong taxpayer. At gusto nilang kitilin yung aking karapatan na yan. At sa pamamagitan ng pag-disqualify sa akin, ginagantihan nila ako. Sabi naman ng COMELEC, bukas sila sa pag-apela ni Erice, pero patuloy pa rin sila sa pag-iimprenta ng balota dahil para sa komisyon, pinal na ang pagkakadiskwalipika sa kanya bilang isang kandidato. Hanggat wala po kami nakukuha na temporary restraining order o pagpapahinto sa amin sa Korte Suprema, we will have to proceed with the printing of the ballots. I am officially writing a letter to our Honorable Chief Justice informing the Supreme Court through the Chief Justice that we will already start printing of the ballots by January 6, by Monday. It is not to influence the Supreme Court on what to do doon sa mga kasong na-file sa kanila, subalit para po maiwasan yung nangyayari ng mga nakakarang halalan na napapagalitan ng COMELEC sapagkat hindi na i-inform ang ating kataas-taasang hukuman kung ano ng update sa ating paghahanda sa ating preparasyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.